Mainit na balita mga kaboses ng masa, ICC umatras na at kinampihan pa ang mga Duterte. Kuting ng Norte iimbestigahan na. Liza Smugs naghimutok na naman sa galit. Ito nga ang matinding balita na ating tatalakayin. ICC nagsasagawa na ng imbestigasyon laban kay Kuting ng Norte patungkol sa pulveronic issue na kinakaharap nito simula pa noong mga nakaraang buwan. Dito nga natin makikita na kahit anong efforts nila President Bongbong Marcos Jr., Liza Smugs at Tambaloslos para makasuhan ang mga Duterte sa ICC ay tila nagbabackfire sa kanila ito at sila tuloy ang hindi makalusot at tuluyan na makakasuhan. Ayon pa sa mga netizens ay sa sobrang paninira nila sa mga Duterte ay ngayon napapatunayan na talaga kung sino ang mga totoong may sala at mga walang awa na nagpapahirap sa ating mahal na bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapatunayan na hindi na nagbubulag-bulagan ang ating mga kababayan at talagang gusto ng pabagsakin ang mga pulpolitiko ng mga ito. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Natin dito yung ICC na ngayon ay actually umuwi na yata, di ba? Umuwi na yata ngayong araw na ito. Aba, ang daming palangga. Share naman dyan. Okay, ang title natin today ay ICC Binasbasan. Okay, so binasbasan talaga yan ni Liza. Kasi nga, ang punot dulo talaga ng lahat ng laban natin dito ay yung acting president, okay, na asawa ni Kuting. Siya talaga ang punot dulo ng lahat dahil nga gusto niyang manatili ang kanyang pamilya sa pwesto for 3 terms. Naibukailan naman na yan ni Senator Amy, di ba? Doon sa pagpupush nila ng ICC na yan. But anyway, ng ICC ng People's Initiative. So itong ICC na ito na kung saan ay tinanggap ni Bersamin sa Malacanang, mga kababayan, utos ni Smugs yan. Bakit kamo? Hindi makakapasok ang ICC o kahit sino, kahit mga ex ni Kuting. Ito kailangan nyo malaman. Hindi makakapasok ang sinuman sa Malacanang. Okay? Sa Malacanang, kahit kaklase ni Marcos Jr., kahit ex niya, kapag hinarangan ni Liza. Ganyan kabalahura. Ganyan po kadugyot ang babaeng yan. Walang makakapasok sa Malacanang na akala niya, pagmamay-ari niya, akala niya, palasyo niya. Okay? Akala nila sa kanila hanggat walang go signal ni Liza. So sa makatuwid, mga kababayan, itong pagpasok ng Irene Khan, okay, dyan sa Malacanang at tinanggap ni Bersamin na kesyo straightforward or, mas madibdiban ang kanilang pag-uusap ayon sa, sa pinahayag nila, dyan sa mga media, sabi ko nga, bas-bas lahat ni Liza yan. Imagine nyo, you open your mind, mga darling, mga palangga, lalo yung mga men in uniform, no? Kung totoo ang sinasabi ni Marcos Jr., ni Kuting ng Norte, ni Pulveronic, yung Addictus Benedictus ng Pulburon, na sinasabi niya pag ini-interview siya ng media na iniingi ang kanyang opinion yung pagpasok ng ICC. Ano ang sinasabi niya? 100 times ko na yan sinasabi. It's 100 times na hindi natin dapat inaalaw itong mga ICC. Okay, ang ICC dahil tayo ay masariling soberenya, that's BS. Kung hindi niya inaalaw, alright? Yes, Judy Ann Barquilla, yes, I'm under the weather, but the weather is so strong. The weather is still strong, darling, para sa mga mga kalaban ng bayan. Ngayon, mga kababayan,
So, lagi sinasabi ni Kuting na hindi natin papayagan yung ICC. O napag-usapan na yan ng panahon ni Pangulong Duterte na hindi dapat pinanghihimasukan ng mga ganito, ganyan, chuchu-chuchu. Diba? Hindi makakapasok palangga ang ICC sa loob ng Malacanang kung walang basbas ni Kuting. Hindi naman si Bersamin lang ang magdedesisyon. Si Liza ang may desisyon ng lahat. So, kung liwanagin ninyo ang inyong mga kaisipan, ang kalaban talaga ng bayan, paulit-ulit ko kaya hindi ako magsasawa na araw-araw sasabihin ko, ay ang ahas na ito at saka si Kuting. So, tinignan natin, sino ba itong, di ba, noong December, sinabi ko na may pumasok na, okay, December, okay, tignan natin dito okay, na ICC, okay, tignan natin si ICC, ano pangalan nila? Pumasok na, alright. Okay? So, ito yung pangalan niya. Nasaan yung pangalan nun? Alright. Okay, ICC. Okay. Ayan. So, no January 22 na iulat ko na to sa inyo. Sino yung pangalan? Malacanang. Saan yung picture niya? So, may dalawang persona. Actually, may dalawang taga-ICC ang pinapasok na nga. Ayun. Daniels. Ito siya. Alright. Tignan natin. Okay, ito. Si Chantal Dan. Nakita ko na palangga. Pakita natin yung mukha niya. Okay? Noong December pa lang, ano ba to? December ba to? Yeah. December pa lang ay nakapasok na actually ang ICC na pinangunahan nga nitong si Chantal Daniels at nung Cora Pronk Jordan. Ito yung mga mukha nila, oh. Okay. Yan, oh. Yan yung unang pumasok eh. Okay? So, yung unang pumasok. Ngayon, pinayagan niyang DOJ. Alright? Okay? Pinayagan niya ni DOJ, ng Department of Justice. Pinayagan nila yan kasi yan po talaga yung utos ni Liza Smugs. Actually nga, may mga information nga ako dito, ebidensya na hindi na natin pwede ipakita kasi madidetect nila kung sino ang nagbigay sa atin ng information. Okay? Na pinapasok na talaga yan ni Liza. Liza lahat ang may gawa niyan. So ngayon, itong bago ngayon na in-entertain nila diyan sa Malacanang, ito si Irene Khan. Ano ba ang role niyan? Okay, binasa natin yung kanyang pagkakakilanlan. Sino siya? Irene Khan is a Bangladeshi lawyer appointed as of August 2020 to be the United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion. Ngayon, mga palaga, sabi dito, the first woman appointed to this mandate. Ano ang mandate nito? Diba? Ang sabi dito ay inappoint siya para sa kalayaan ng pagpapahayag at ng opinion. Okay? The first woman appointed to this mandate. She previously served as the 7th Secretary General of Amnesty International. She was elected Director General of the International Development. Anyway, let's just focus on the freedom of yung kanyang mandate. Freedom of expression and opinion. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, ang kanyang mandato ay tumulong internationally kung paano ipahayag ang malayang pamamahayag at ang malayang opinion po protektahan ang freedom of speech ng ating mga tao, 'di ba? Kung ano yung nasasakupan niya doon sa ICC. Since nag-withdraw na nga tayo doon, 'di ba? Wala na tayo doon. And even the US, wala na rin ang kami dito, wala na rin kami doon. So ngayon nga mga palangga. So bakit ang issue ngayon nitong Irene Khan na ito is about yung mga war on drugs. Okay, yung mga biktima, yung mga na tsugi daw, okay, na tsugi no panahon ni Pangulong Duterte. Bakit yun ang tinututukan niya at nabasa ko na pinapakancel niya, inuutusan niya ang bansang Pilipinas, inuutusan niya si Liza actually, na totally i-abolish ang NTF-ELCAC na kung saan lumalaban ito sa mga kakaliwang grupo. It just so happened
na yung mga makakaliwang grupo ay kakampi na ni Lisa ngayon at ni Romualdez. Nakikita nyo naman dyan sa Congress. Magkakakampihan sila Castro. Sino ba nagpo-push at dinadamay si Inday Sara at si Pangulong si Pangulong Duterte, former na siya eh. So, sino ba ang nagdadamay dito kay Inday Sara? Hindi ba sila Franz Castro? Sino ba ang boss nila dyan sa Congress? Hindi ba sila si Tambaloslos? Dahil siya yung Speaker of the House. So, you connect the dots. Okay? Bakit nakapasok si Irene Can sa Malacanang? Definitely, basbas ni Lisa Smugs. Bakit ang tinututukan niya is what? I-cancel ang NTF-ELCA. At parang ang gusto niya panagutin yung mga extrajudicial victims daw. Ganyan-ganyan. Hindi niya trabaho, hindi niya mandato yan if you read about kung ano yung mandate niya. Freedom of expression. Dapat nga tutukan niya yung mga katulad ko, katulad ninyo na natatanggal yung Facebook page na hinaharangan ng buwakan ng inang gobyernong ito. O katulad ng SMNI. 'Di ba na si Doc Lorraine at saka si Ka Eric, 'di ba naghinipit diyan ng mga buwakan ng inang kongresista. Yan dapat ang tutukan niya. Well, anyway, Shina Kamura, thank you. So, anyway, wala naman siyang jurisdiction nga yung ICC. Wala na nga tayo dyan eh. 'Di ba? In the first place, bakit nung December nakapasok yan? Bakit inulat ko sa inyo na si Trillanes ay gagamitin nila para mag-ikot o maghanap ng mga susumpa na si Inday Sara ay sangkot sa mga mga kitilan doon sa Davao. See, lahat na sininform ko po sa inyo ay buminggo tayo lahat dito. Kumbaga, buminggo o naging balita. So, yan yung issue dyan. Okay? So, itong ICC na ito, pakana lahat at binubudol lalo tayo ng gobyernong ito. Alright? Jessie Lacuata, okay? Uto-uto si Trillanes. Kita mo naman yan si Trillanes. Okay? Nabolja ko yan, harap-harapan dito sa LA eh. Duwag nga yan, walang bayag, puti ang itlog. Puti ang itlog. So, si Liza, okay, kahit ano pang gawin ng mga mainstream media pagko-cover-cover, ito, hindi ka makakapasok sa Malacanang kapag inarangan ka ni Lisa. Even ang mga classmates ni Kuting na mga babae, even yung mga kaklase niya noong bata pa siya, yung mga kakilala niya na tumutulong o tumulong during the campaign, pag maganda ka, palangga, hindi ka makakapasok sa Malacanang. Kasi nuknukan ng insecure itong babaeng ahas na ito, itong babaeng buton. Kaya nga sabi ko sa inyo, buhatin nyo na yan. So, you talk about what? Freedom of speech. Dapat nga itong Irene na itong Kana, ito, tututukan niya yun eh. Diba? Kung talagang concerned siya sa Pilipinas. Pero definitely, hindi sila concerned sa Pilipinas. Concerned sila dun sa mga iuutos sa kanila or kung sino ang kung sino ang makikipag-connive sa kanila, kung sino ang gusto nilang gipitin. And it just so happened na ang gusto nilang gipitin ngayon si Inday Sara kasi nga natatakot sila na pagdating ng 2028 hindi matutupad yung pangarap ni Lisa at ni Tambaloslos. Pangarap ni Lisa na in 2034 ay mapaupo niya ang kanyang anak na si Sandra. Okay? So ngayon, mga palangga, December, sinabi ko rin sa inyo na itutumba lahat. I-try nilang itutumba lahat. Ako, number one example. SMNI, number one example. Kasi nga, gusto nilang ibagsak si Inday Sara. I think, yeah, nung 2022, sinabi ko na sa inyo na na-missend si Ahas ng text kay Inday Sara, di ba? Kung ano-ano sinasabi niya kay Inday Sara, dahil sa kalasingan niya, yung pangbubuli niya or yung pagiging gitera niya, na i-forward niya kay Inday Sara yung message. Di ba? Sinabi ko sa iyo yan, mga palangga. So, noon pa lang, and even before pa na maupo si Kuting sa pambubudol,
galit na nga si Lisa sa mga Duterte dahil nga sa kanyang paghihiganti na hindi nga inupo si Kuting sa Department of Agriculture at doon sa inihingi niyang Department of Agriculture, yung una din sa DILG. Diba? Paulit-ulit na lang tayo sinabi ko sa inyo yan. So ngayon, gusto ipasara CNN na hinto na. Yeah, I know, yung CNN na hinto na. So, hindi ko alam, wala pa tayong puting ahas kung ano yung eksakto nangyari sa CNN, pero imagine mo, only the puting administration na pasara yung, na purdoy ang CNN. Okay, let's talk about that later. Ngayon, mga palangga, Inday Sara gugurgurin ni Lisa Smugs. So, kasi nga ang target talaga ni Lisa Palangga, mabura ang mga Duterte sa usapin ng politika sa Pilipinas. Kaya naman, ginagamit niya ang pondo ng bayan para sirain si Inday Sara. Sino ang mga kasabwat ngayon ni Lisa Smugs sa Congress? Si Zaldico. Okay, Zaldico. Sino yan? Okay, chair ng Committee on Appropriation. Ngayon, itong si Zaldico, kasabwat ni Tambaluslos. Ngayon, mga palangga, ikaw Zaldico, okay? Paulit-ulit kong sinasabi, ngayon ay sabi ko kasi, nagre-recruit na nga sila, mga kababayan, na mga trolls. At isa sa ni-recruit mo, Zaldico, yung Kalbo. Ayan si Rocky Kalbo. Ikaw, Rocky, okay, nung umuwi ako sa Pilipinas, 2018 yata, di ba? Pinick up kita sa SM West. Okay? SM North na ngayon. SM West. Wala kang makain eh. Wala kang malamon. Kaya gusto mong dumikit sa mga politiko. Okay? Gusto mong dumikit sa Duterte. Gusto mong dumikit sa Marcos. Hindi ako sa nagtukutya dito, Palangga. Di ba? Wala makain yan. Nagko-commute. Di ba? Hindi naman mayaman kung umarte na akala mo mayaman. So ngayon, kinuha na ni Zaldico yan si Kakiraki, pakala natin si Kalbo. Kasi kinuha na siya si Zaldico, nagre-report siya, akala mo hindi ko alam. May mga puting asa ko din sa Congress. So ngayon, mga palangga, nagre-report siya doon at yung mga imaginary friends niya, okay, kay Zaldico. Binabayaran siya ni Zaldico sa utos ni Tambaluslos para tirahin si Inday Sara o ang mga Duterte. Kasama yung kanilang mga dugyot. Kung paano nila lapastangan ni Zaldico at ni Tambaluslos at ni Lisa gamitin ito mga patay gutom, okay, na nagpapanggap na matalino pero ginagamit ang kanilang talino sa pagnanakaw. Abangan nyo dyan, sino malapit sa Congress, abangan nyo, araw-araw nagre-report si Kakiraki dyan. Okay, kala mo hindi ko alam, matapos silang mag-away ng presidential communications, kasi nga, nag-aaway sila sa partihan ng pera, sa bayad sa bribe nila, dahil yung taga-PCSO, sila Bukangkang, sila Patricia Martin, ay hindi sila magkasundo-sundo sa ninanakaw nilang pera para i-bribe to destroy Sara. At the end of the day, we talk about now, destroy si Sara at mga Duterte. Yan, si Kalbo at yung mga dugyot vloggers na mga kadiri na sabi nga ni Puso, oh my God, Kajire! Diba? Oh my God, Kajire! Yung mga, oh my God. Okay? Pare-pareho sila ni Taning, na si Taning na mukhang surot na yung sinisip-sip ay burak. Kaya parang ganun. Diba? Parang ganyan, o diba? So sila ay mga kalaban ng bayan. Bakit? Kasi ito'y ginagamit sila ni Lisa Smugs para gurgurin si Inday. Gurgurin sa social media. And, pag may pagkakataon, kaya Day, mag-ingat ka. Gugurgurin nila si Inday. Kasi si Inday nga ang hindi na pinaka-angat sa kanila. Diba? When you talk about survey, mataas talaga si Inday. Diyos ko po, yung kalaban niyang nangangarap na si Tambaluslos, 0.8. My God. So, supposedly hindi natin papangalanan to kasi makakakuha sila ng, ng limelight dito. But, maganda naman yung limelight nila, nabayaran sila. Ito kayo, okay, na mga bayaran ni Lisa, mga palaga, lalo to si Kalbo, na nag-a-acting, na kunyari pa wine dyan sa kanyang mga fake account, drama-drama, di ba? Kunyari, mayroon siyang image, may saltik na kesyo na sa yacht daw siya. Ganun mga post niyan eh. Naluloko din niya itong sila Zaldico at saka sila Tambaluslos kasi wala na kasing makuha si Lisa at si Tambaluslos na mga tao magsusuporta sa kanila from the bottom of, like ako, from the bottom of my heart, sinuportahan ko siya na wala akong hinihing bayad. Pero ito ngayon, dahil nga bagsak na sila sa social media,
So, pinapatos nila yung kahit mga uhugin, diba? Yung mga uhugin na walang ligo, na mukhang mga, oh my God, kadire. So, kadire. Nakita ninyo, yung mga binabayaran nila, mga mukhang surot na yung sinipsip mga burak. So, kaya ikaw kalbo, ha? Okay, mabaliw ka na naman sa akin. Okay? Meron pa akong kaibigan, kachika dun sa Congress. Okay? Araw-araw nagre-report. Bakit ka nag-araw-araw nagre-report kay Zaldico? Ikaw, Zaldico, tanda mo, bibigyan ka ng isang bonggang-bonggang 1-hour show. You know, pag wala na ako sipon. Pag hindi na ako uhugin. Bigyan ka ng isang bonggang-bongga. Yung hinayupak na yan. Actually, may nag-send sa akin ng picture mula ulo hanggang paa. May bata kasi. Baka mamaya, sabi na yun yung bata. Mula ulo hanggang paa, ang mga suot nila ay mga designers. Dating uhugin lang yan si Zaldico, walang pera sa Bicol. Okay? So ngayon, saan kumukuha ng pera yung mga buwaka ng inang yan? Inakita nyo na nga, sangkot doon sa pagmi-meeting nila noong January 10, kung saan isinusulong nila yung buwaka ng inang initiative na ito. So ito si Zaldico, yung asawa niyang Jutang Jirina din, na si Mylene, di ba pa ulit-ulit ko na bumili ng apartment dyan sa Paris at pinapasara ang mga designer outlet store o boutique. Binababoy nila tayo mga palangga. Kinukuha nila ang pera, tapos ang putang mga baka ng inang post-post sa Paris. Pero bawat hibla, bawat hot chocolate na nilalamon, hinihigop nila, hindi pa napaso ang mga baka ng ina sa Paris, ay pera galing sa bayan. At ikaw, Zaldi, yung binabayaran mo si Kalbo, okay? Pareho kayo naggagaguhan. Wala namang engagement yan. Diba? Kasi nga mga kababayan, masyado na silang natatalo dito sa katotohanan. Real talk lang. Yeah, I'm taking salamat talaga. Ayun ko. Umulan kasi dito, naulanan ako. Umulan kagabi. Naligo ako sa ulan. So anyway, yung mga, okay, mamaya na yung sa sundalo. So ngayon, the target here, mga kababayan, ay talagang sa ngayon hindi nila inaatupag kung paano pabangunin ang Pilipinas, kundi paano pabagsakin tayong mga kritiko, tayong mga nakikita yung kanilang kabaliwan. Imagine nyo, anong petsa na ngayon? Today is February 2 na, okay? January 29, isang taon na po na kinansila at never na nila binalikan ang hearing patungkol sa smuggling na kung saan sangkot si Michael Ma, sangkot ang kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, sangkot ang mga taga Bureau of Customs. Today is 1 year and 2 days, okay, na kinansela nila sa Committee on Ways and Means na hindi na binalikan ang issue ng smuggling. Dahil nga, paano naman nila babalikan, ay inappoint na nga as what? Special Envoy to China, si Michael Ma at kasabwat ni Lisa. Araw-araw sa Pilipinas, araw-araw po kayong binabalahura ng gobyernong puting at ahas. Kaya nga naman, sabi ko dito sa inyo, paulit-ulit natin na kung liliwanagin nyo lang ang inyong kaisipan dito sa ICC na ito, paano nakapasok yan? Si Lisa lahat yan. Kasi the target is, this is between Araneta and Kuting, Ahas, Araneta, Romualdez versus the Dutertes. Yan ang nangyayari ngayon. Instead na, wala na talagang unity. Na ibangon nila ang kinabukasan ninyo, kinabukasan dyan sa mga OFW, ang target ngayon ng gobyerno kung paano gipitin si Inday Sara, paano gipitin ang mga Duterte para manatili sa pwesto sila. Bakit kailangan kong sabihin itong mga dugyots na ito? Okay? Na kung tutuusin, hindi natin sila bigyan ng platform dito. Pero nga, nandoon sila. Kaya kung may malapit sa Congress, abangan ninyo mag-spy kayo. Open naman yung Congress pwede kayong pumasok dyan.
Diba? Magpanggap lang kayo, kunyari vlogger, kayong ganyan. Tutukan nyo si Kalbo at ang mga Alipores na yung mga tao ni Zaldico. Pumapasok sila sa opisina ni Zaldico at ni Tambaluslos. Si Zaldico ay inuutusan ni Lisa at ni Tambaluslos magkasabot sila na bayaran ang mga dugyot na ito para sirain si Inday Sara. Gumagawa po sila ng mga pages at bumibili sila ng mga pages. When I say bumibili, binabayaran nila yung mga may-ari ng mga page. Diba? Kinabi ko sa inyo ating kahapon para magsabay-sabay na sirain si Inday Sara. See, itong mga buwaka ng inang mga uhugin na mga dugyot ay kinakasangkapan ni Lisa, ni Tambaluslos, ni Kuting, lahat mga hinayupak na yan. Binabayad yung pera natin. Taxpayers' money. Okay? So the intention, maliban dun sa 20 million each na binuking ni Senator Amy na binayad sa mga kongresista, may binabayaran pa silang mga buwaka ng inang dugyot para magbukanta. Yung mga ano nila, mga tirada nila, talagang it's so kababawan. Okay? So, ginagamit nila ang pera ng Pilipino para nga ngayon ay tirahin si Inday Sara. And look at this Las Cañas. Look at Trillanes. Dati, nung inaway ko siya dito, not really inaway, nagbanggaan kami dito, di ba? Nag-trending yan, mga palaga. I think 10 million, maybe 20 million umabot across social media. At bakit pa kami nagbanggaan dito? Dahil ang kanyang slogan noon is Anti-Duterte at Never Again Marcos. Yun, nung pumunta siya dito. Pero ngayon, kasabwat na siya ni Liza. Kasi nga, si Liza Ahas, ang mga kinukuha niya, yung mga sanggano, yung mga dorobo, yung mapapakinabangan niya na magdi-deliver sa kanya ng pera, katulad ni Mel Robles, sa PCSO, magdi-deliver sa kanya ng result para manggipit. Okay? Katulad ako, di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, ginigipit nila ako. But they're not gonna win. Hindi sila mananalo sa panggigipit nila, mga palangga. Okay? So, ang pinakamalungkot ngayon, mga kababayan, itong mga police o mga general. Okay? Kakapapasok lang actually na information sa atin, mga kababayan. Okay? Oh. Ito na nga. Ayan, breaking news. Okay? Nabigyan na rin ng pondo ang asawa ni Garafil na si Eric Garafil para atakihin ang mga taga Davao, mga sumusuporta kay Pangulong Duterte at syempre ang mga Duterte. Ngayon, saan kumukuha ng pera itong mga ito sa pambayad? Number 1, sa Lotto. Kay Mel Robles kasi, di ba, sinabi na rin mismo ni Sas yan dahil mga kaibigan si Sas, kaibigan niya si Taning at saka si Robles, nakasama nila doon sa Benguet, doon pa sa kung saan kinukwento ni Sas, doon sa vlog namin na magkakapit-bahay si Lisa, si Taning, si Robles at saka si Michael Ma. So, si Robles ay isa din sa source ng pera, okay, from Lotto na binabayad naman dito sa mga makakaliwang grupo. Which is ito ang asawa ni Garafil. Grabe, no? Grabe yung panghahayop nila. Kaya kayo mga men in uniform, ito now. Actually, katatanggap ko lang na balita na ngayong araw ay meron na pong naka-float at meron ng mga tinanggal na mga polis doon sa Davao or inilipat sila sa malalayong pwesto. Diba? Sinabi ko sa iyo kagabi, malalayo. Ililipat sila sa mga bundok ng hibok-hibok. So sabi dito mga palangga, ng ating mga puting ahas, dahil sa kahayupan ni Lisa Smugs, mga kababayan, ay minomonitor niya ngayon ang mga PNP, okay? Mga pulis, general, kung ano man ang kanilang mga rangko, kasi nga, dyan sa Camp Crame, minomonitor niya na lahat ng mayroong makikita kahit sa pag-post lang ng sa Facebook, pag-like, pag-comment, pag-share, na umaayon sa mga Duterte. Even yung mga matataas na opisyal sa Camp Crame at sa AFP,
Okay? Mga regional police officers. Mga kilalang malapit sa mga Duterte o kay General Bato o sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Iniisa-isa na po kami. Pulis itong informant natin dito, mga Alpangaga.